Nag-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung understaffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako, gumagamit ako ng MX3. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3. Wow, talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ka bilib. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Charmaine ng Cavite City. Gusto ko lang pong i-share ang hindi ko naman po actually love life ito. Pero somehow nagsasuffer po ako. Kwento ko lang, DJ Lindsay. Single mom po ang mama ko. At lagi niyang sinasabi sa akin na ayaw niyang magkaroon ng love life. Gusto niya, lahat daw ng oras niya, nasa akin lang. Close na close po kami ng mama ko. Kaya ngayon na nag-work na ako, gusto ko naman na magkaroon din siya ng makakasama. Lalo po't nagdo-dorm na ako at mag-isa lamang siya sa bahay. Meron po akong office mate na nireto sa kanya. Medyo mas bata kaysa kay mama. Ako naman, wala pa akong planong magkaroon ng boyfriend kasi iniisip ko, si mama ang dapat una sa lahat. So sabay kaming pumupunta nitong nirereto ko kay mama sa bahay para bisitahin ang nanay ko. Yung mga gusto ni mama, sinasabi ko sa kanya. For 1 year, madalas kaming magkasama dahil kay mama. After 1 year, naging sila na officially ng mama ko. Nakita ko kung paano naging masaya si mama doon sa piling niya. Pero nakita ko rin kung gaano ako naging apektado dahil dito. DJ Lindsay, hindi ko naman po sinasadya. Pero unti-unti, nararamdaman ko na nagsiselos na ako sa kanilang dalawa. Kasi, alam kong mali. Pero parang nagugustuhan ko na rin yung lalaki. No boyfriend since birth po ako. Kaya para lamang hindi masira ang relasyon nilang dalawa, dumidistansya po ako, DJ Lindsay. Hindi nagtagal, napapansin na nila yon.
Inamin naman din sa akin nung lalaki na once nagkagusto siya sa akin, bago pa raw naging sila ng mama ko. Ang problema, DJ Lindsay, in love na po ang mama ko sa kanya. Kaya parang nahahati ang aking pananaw ngayon. Ano ba ang dapat kong sundin? Puso o ang isip ko? Mama ko o love life ko? First time ko po kasi maramdaman yung pagmamahal para sa isang lalaki na never ko naramdaman kasi never naman akong nagkaroon ng tatay. Napaka-mature din po kasi niya. Kaya naman masasabi kong ideal guy ko rin ang lalaki na ito. What should I do? Dapat ko bang sabihin sa mama ko ang nararamdaman ko? O itago ko na lang ito at mag-isang magdusa dahil hindi ko mailabas ang nararamdaman ko para sa kanya. DJ muli, ako si Charmaine. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Oras natin sa buong kapulungan. Check your time, 9:11 na po ng nagmamagandang umaga. Tayo pa rin pong istasyon na same, pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Hi! Sa lahat po ng mga kakatune in pa lang, welcome to Lihim ng Liham. Mahal ko, Pangga, ka-baby ko. Ako po nag-iisang girlfriend mo sa radio at your service. My name is Lindsay. At sasamahan kita hanggang mamayang alas 11 po ng nagmamagandang umaga. Wow! Si Charmaine na in love doon sa lalaking nireto niya sa nanay niya at nalaman niya na yung lalaki naman pala once din nagkagusto sa kanya. Bago pa naging sila nung kanyang nanay. My goodness. So anong gagawin mo? Wow! Ito rin kasing si Charmaine, pasaway din eh. Nireto-reto mo. Gugustuhan mo na rin pala, nireto-reto mo pa. Diba? I mean, talaga, well, naniniwala naman ako na later on na lang pwedeng ma-develop yung feelings, diba? Pero, nakita mo na eh, na masaya yung nanay mo eh. Hindi mo ba kayang diba? Hindi mo ba kayang mag-giveaway muna just for this guy? Wow! Itong guy lang na to, para dito lang, di ba? Giveaway ka muna, bakla ka ng tao. Kaya lang, bago tayo mag-dwell too much on Charmaine and the problem. Alam mo ba na si Ayon Perez, hindi na raw, Ayon Perez, oo, yung asawa ni Vice Ganda, mahal ko. Wow! O hindi na raw tutuloy sa pagtakbo bilang konsehal. O baka hindi mo nalalaman yan, ha? Oo, hindi na siya tatakbo bilang konsehal ng Concepcion dyan sa Tarlac. O ang sabi niya, gusto niya raw kasi munang ihanda yung kanyang sarili. O, para yung hindi basta-basta sumabak na lang basta, diba? O, sabi niya dito quote-unquote, gusto ko po munang ihanda ang sarili ko para hindi mapahiya sa inyo at mapaglingkuran ko kayo ng tama. Kaya, again, hindi na po tatakbo sa pagkakonsehal si Ayon Perez dyan po sa Concepcion, Tarlac. Wow! Wala lang, nabanggit ko lang bakit. O sige, back to the ball game. Oo, gusto mo yun. Anong gagawin mo kung ikaw yun nandyan sa sitwasyon nitong si Charmaine? Will you give way para sa love life ng nanay mo o
alam mo yun, di ba? Selfishly, talagang aakuin mo yun. Hindi. Gusto ko kasi never naman ako nagkaroon ng boyfriend. Buti ka nanay, di ba? Buti ka nagkaasawa ka nanay. Ako, NBSB, first time ko pa lang to. So ano, aagawin mo yung lalaki sa nanay mo? Alam mong masaya yung nanay mo. Ano bang gagawin mo? For you, ano ba ang dapat gawin? I-message mo na ako. We are live on Facebook, facebook.com/EnergyFM1067. Punta ka doon tapos click live. Nandyan po tayo live na live sa Energy FM 1067. Okay? Tapos, sabihin mo sa akin, doon ka mag-comment sa live ko. Sabihin mo sa akin kung anong dapat gawin nitong si Charmaine sa love life niya. O sa love life ng nanay niya actually, no? Nakiki-love life ka lang dyan, Charmaine O dali ha. Sabi kasi dito, sabi ni Mia, girl, red flag naman yung nireto mo sa mama mo Dapat di niya sinabing nagkagusto siya sa'yo before. Anong gusto niya sila ng mama mo tapos maging kayo pa? Baka mamaya mauwi pa kayong tatlo sa mustard application. Ano yon? Di ko gets. Ano yung mustard application? Diba? O dali, sabihan niyo pa sa akin yung mga nararamdaman ninyo at tulungan natin si Charmaine. Sabi ni Honey, may ganyan na nangyari lalo na't close kayo ni Guy. Ang mainam dyan, lumayo ka at hayaan mo na maging masaya si mama mo. Sabi naman ni Rina, kung totoo man to girl, ang dami-dami namang lalaki dyan. Magpaligaw ka sa iba, ikaw may gusto niyan Tapos aagawin mo pa sa mama mo, grabe ka naman ate. Sabi naman po dito ni Eileen, share na lang kayo ng nanay mo. Tandaan mo, ang BF na papalitan, ang nanay, hindi. Choose wisely, kasalanan mo rin naman, makulit ka kasi Sabi naman po dito ni, sino pa itong mga nag-comment dito? Sabi ni Rina Yuki, buwisit kami sa'yo, ba't ang daming buwang na nagsisend sa lihim ng lihim? Ano ko ba? Siyempre, troubled sila. So, kailangan nila ng mapapagkatiwalaan. Sabi ni Milky naman, baka naman mamaya masira pa yung pamilya nyo dahil sa lalaki na yan. Oo, di ba may mga ganyan na nangyayari? Sabi naman di Micaela, sharing is caring, ate. Sabi ni Angelina, baliw na nga yung mga nirereto mo at gusto mo pa kayong dalawang ma-barbecue. Baliw ka din pala. Kung tutuusin, bagay nga kayong dalawa. Kaya lang kawawa naman ng mama mo. Manahimik na lang, di ba? Ginulo mo pa buhay ng nanay mo. Nanahimik yung nanay mo, di ba? Paano-ano lang. Bubble with Shaga. Alam mo yun? May mga nilalaro na games. Bubble with Shaga. Yung nanay ko na-addict dyan dati. Ano pa ba yun? Yung mga may prutas-prutas, fruit game, kineme. Diba? Okay. Ito, basa tayo ng mga nandito po sa ating Facebook account. Facebook.com/EnergyFM1067. Sabi ni RJ, yung nanay mo mananahimik, tapos nireto-reto mo. Diba ngayon? Sumaya na yung nanay mo, tsaka ka nag-imo-imo dyan. Tingin mo ba magiging masaya nanay mo kapag sinabi mo yan? Masasaktan mo lang siya. Kalimutan mo na yung nararamdaman mo para dun sa guy. Sabi naman ni Mac, in general, when a couple is in a relationship, you should leave them alone. Sila na officially, so hindi ka na dapat makialam pa. That is so true. Sabi naman ni Ricky, respeto, panindigan mo yung mga intention mo para ireto sa nanay mo. Dumistansya ka, shoutout nga po pala sa lahat ng nakakasakay or nakasakay sa San Francisco Homes na e-jeep. Hello po sa inyong lahat, magandang umaga. Saan yan? Ricky. Saan yan banda, Ricky Custodio? Sabi naman ni Francisco, ang guy na lang ang mamili sa inyong dalawa. Ay, wow. Sabi naman ni John, good morning, papa-shoutout naman po from Tanay Rizal. Gandang umaga. Pero kung ako tatanungin mo, tama yung comment ng isang pangga natin dito ha. Leave them alone. 'Di ba kapag ang couple ay in a relationship, masaya naman sila, nakikita mo, 'di ba? Minding their own relationship, their own business. E di sana dumistansya, amigo ka na lang, 'di ba? Hindi yung tipong kung ano-ano pa yung kinikiambot mo dyan, na-realize mo na may feelings ka pala para dun sa lalaki. Ano na nakita mo na masaya silang dalawa, saka ka nagka-feelings ba? Samantalang ang tagal mo ng katrabaho niyan, hindi mo pinapansin. Ngayon na nasa nanay mo na, saka mo susunggaban. I don't think it's a good choice. I don't think it's a yes for me. I don't know. It's not a yes for me. It's a no for me. Hayaan mo na sila. Ikaw, ang dami-daming lalaki. You have your whole life ahead of you. Bata ka pa.
Yan mo lumigaya yung nanay mo. Dami-dami mo pang pwedeng jowain dyan. Magpaligaw ka sa iba. Hindi yung alam mo nang dyan masaya yung nanay mo tapos kung ano-ano pang kinikemps mo dyan. Diba? Maging masaya ka na lang dahil masaya na yung nanay mo. Ngayon kung umiyak yung nanay mo because of the kalokohan ng guy for different reasons, edi console mo yung nanay mo. Dapat ikaw nga yung support ng nanay mo sa mga gantong panahon. Wow! Dapat best friend kayo ng nanay mo. Hindi yung, hello, ikaw yung anak tapos sabihin mo may gusto ka dun sa lalaking jowa ng nanay. Nakakaloka ka, te. Huwag ganon. Sabi ni Alvin, ate, nagugulumihan ka lang. Huwag mo masyadong dibdibin ang nararamdaman mo. Sa nanay mo na yan, huwag kang epal. Pa-shoutout po sa RBL Fishing Company kay Malu at Ate Dang. Thank you very much. Gandang umaga dyan, Ate Malu and Ate Dang. Gandang umaga sa mga isda dyan. Sabi naman ni Abet, ang ship mo naman, Arlene, dalaga ka naman tao. Maghanap ka na lang ng iba. Sino si Arlene? Charmaine eh. Oo, di ba? Sabi ni Ablaza, naku, maging desente ka namang tao. Ayan, nasermonan ka tuloy. Wow! Sabi ni Darwin, sometimes intentions may be good or bad, depends on how you think and act through it. So true. Alam mo, tulad na lagi kong sinasabi, you can actually love somebody from afar. Ang mga maling nangyayari or the reason why napapahamak tayo is because yung mga yung pagmamahal natin, nilalampatan po natin ang actions. You know, halimbawa, mahal mo na yung isang tao, tapos alam mo may jowa siya, pero message ka pa rin ng message, sunod ka pa ng sunod. Diba? Tapos kung ano-anong kino-comment mo sa kanya. Alam mo yun, the act of pagiging malanduday. Diba? Alam mo na may jowa yung tao, pero message ka na message, tawag ka ng tawag, kung ano-ano yung, hi baby, kamusta ka dyan? I love you. May mga paganyan-ganyan ka na. Alam mo may asawa, alam mo may jowa yung tao. Yung mga galaw natin, because we love somebody, yung madalas nakakapagpahamak sa atin. Wow! But you know, yung love alone, wala naman mangyayari dyan eh. Diba? Wala naman, hindi ka naman may papahamak ng nararamdaman mo unless you act on it. Aww. So if I were you, kung in love ka nga, totoo, di ma-in love ka, but dapat mag-fade yung nararamdaman mo na yan. Una sa lahat, nanay mo ang pinag-uusapan dito, bakla ka ng taon. Diba? Convert mo yung pagmamahal na yan sa pagmamahal para sa kanilang dalawa, hindi yung para doon lang sa lalaki. Nagitigil ka dyan, ako talagang may init ang dugo ko sa iyo. Baka ikaw talagang tipain ko papuntang Bulkang Taal. Ano daw yun? Talaga naman. Sabi ni Jane, ate, hindi mo talaga kaya na pigilan yung nararamdaman mo and you have the means para bumukod or lumayo. If yun lang yung way para di ka makagawa ng masama or ikalulungkot ng nanay mo, yun ang gawin mo. Wow! Too pricey, ha? Bubukod. Pero alam mo, totoo yan. Para lang lumayo ka sa tukso, lumayo ka sa pagkakamali. Diba? Umalis-alis ka na dyan, lumayo ka na. Para hindi na magkaroon pa ng problema. So, yun lang. Para sa akin, ako naniniwala ako na kaya mong turuan ng puso. Diba? Shut down mo yung nararamdaman mo para sa tao na yan. Totoo yan, ayaw nyo lang. Masyado nyo lang talagang kinakarir yung pagmamahal, kaya hirap na hirap kayo mag-move on from that particular person. Pero ako naniniwala ako, kaya mong i-shut down, kaya mong i-brush off talaga yung nararamdaman mo para sa isang tao. Hindi ako naniniwala dun sa, hindi ko siya kayang iwasan, hindi ko siya kayang hindi mahalin. Wow! Bakla! Kailan pa lang kayo nagkakilala? Ano to? Pinagdaanan na kayong malala para hindi mo siya kayang hindi mahalin? Para hindi mo siya kayang kalimutan? Diba? Tigil-tigilan mo nga ako. Sabi ni Mark Anthony Magayones, oh, tukso! Layuan mo ako! Ay, nako. Sabi ni Marpa, shoutout naman po kay Rodel Rivera na naiinis ba't daw hindi na lang paubaya sa anak. Oy! Grabe ka naman! Naging masaya nga una yung nanay at saka yung nanay naman talaga yung hinahanap niya ng jowa. Diba? So, kay Juan ay kay Juan, kay Pedro ay kay Pedro. Anyways, mahal ko pang ako, baby ko. Matanda ka na, Charmaine, and alam mo na yun kung anong dapat mong gawin. Sabi nga nila, di ba, huwag mong titikman ang kapitbahay mo.
Kaya tigilan mo yan bago ka pa makagawa ng masama. Pag-isipan mong mabuti and pagdasal mo lang yan. Sana po umalis po tong tukso na to. Sana po makaiwas po ako sa tukso. I-guide niyo po ako, Lord. Yun ang dasal dyan. Hi kay Glenda! Basta ka naman dyan, girl lalo. Sana maayos ka dyan. 9:24 na po ng nagmamagandang umaga. Muli, I wish you well and sana makaalis ka dyan sa problemang yan. Actually, mind over matter. Alam mo kung ano yung hindi tamang gawin, dapat pag-isipan mong mabuti. Alam mo na hindi maayos na ipagtapat pa yung nararamdaman mo para doon sa lalaki. Leave them alone kasi masaya silang dalawa. Huwag kang gumawa ng paraan para masira yung magandang love story na meron yung nanay mo at yung lalaki na nireto mo sa nanay mo. Okay? Mag-move on ka na. So helping you out to this song from Jonalyn Biray. This one is called Help Me Get Over. Dito lang yan sa istasyon na same, pero iba. Tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Energy!